mukhang kailangan na ulit ng Divisoria si Mayor Isko. Medyo masikip na ulit ngayon dito sa lugar na ito. Alam niyo ba mga taga Maynila na itong lugar na to talagang ni isang sasakyan ho ay walang makakadaan dito. At tanging si Yorme lamang nung siya ay nakaupo na ang siyang nakapagpaayos nitong bahagi na to ng CM Recto. Yan, makikita niyo no, medyo maganda, maaliwalas ngayon, maganda ang kalsada. Pero mayroon tayo nakikita ng mga pailan-ilan na lumalabag pa rin sa mga batas, no? Yung iba nasa gitnang kalsada na. So, itong lugar na to dati ay talagang sobrang daming tao. As in talagang ito'y napuno ng mga nagtitinda dati. Saksi ako noon. Kaya naman ngayon makikita ninyo, isa ito sa mga naging legasiya ni Yorme Isko, ang paglilinis ng Divisoria. Sa gayon ay ito ay mas maging kaaya-aya, lalong-lalo na't ito isang kalsada at ang dumadaan naman talaga dapat dito ay mga sasakyan. Makikita ninyo ngayon, mga sasakyan ay mga dumadaan dito. At pero syempre, hindi naman ganun kasama si Mayor Isko, no? Binigyan niya rin naman ng pwesto yung mga nagtitinda rito. Syempre, maraming mga pumabor, maraming hindi pumabor. Ganon talaga ang buhay, no? Talagang kahit na anong gawin mong ikabubuti para sa sarili, para sa iyong bayan or sa iyong nasasakupan, meron mga taong aayaw at hindi sasang-ayon sa mga ginagawa, no? Na ang gusto lang naman ni Mayor Isko ay maging maayos at muling magkaroon ng dangal ang Maynila, lalo na at ang Manila ang siyang capital ng ating bansang Pilipinas. Ito ang pinakang sentro ng Pilipinas, no? Pag sinabing Pilipinas, kilalang kilala din dyan ang Maynila. Kaya naman ang misyon niya noon talaga habang siya ay nakaupo ay linisin, ayusin at magkaroon, no, ng kaayusan sa syudad ng Maynila. Noon kabi-kabila ng mga flashing operation na kung saan yung mga may itim na kalsada ay pina-flashing niya ng tubig pati na rin ang sabon para mawala yung mga amoy, yung mga itim-itim. Sa ngayon parang wala tayong nakikita ng mga ganun po, no, mga kababayan. At sa ngayon ay malapit na umupo si Yorme, although naproklama na siya sa susunod na mayor ng Maynila, pero meron pang ilang days yan para mag-handover yung nakaupo ngayon sa paparating na mayor ulit ng Maynila na si Mayor Isko. So abangan natin yan. Sigurado kapag nakaupo na yan si Yorme, puspusan na yan. Aayusin niya ulit ang Maynila. Kaya naman yung mga talongges dyan, napakalat-kalat at dumutugyot ulit dito sa Maynila ay humanda na ulit kayo. Ayan, mapalad tayo kasi merong isang Mayor Isko na totoong nagmamalasakit, totoong naglilingkod sa Maynila. Parang Duterte lang yan. Kasi nagsimula din naman yung paglilinis na yan nang sinimula ni Pangulong Duterte na utusan ng na ipag-utos sa Supreme Court na gawing linisin, no? Linisin ang bawat kalye dito sa Metro Manila. Yung mga nakahambalang, yung mga illegal na kung saan ay nagkakos ng trapiko talaga dito sa Metro Manila. Yan. So yan, at si Yorme talagang dinibdib niya, no? Talagang minahal niya yung trabaho niya bilang isang mayor noon na mapabuti at mapaayos itong Kamaynilaan. So ngayon, napapansin ng marami na bumabalik na naman sa dati, kabi-kabila na naman ng mga krimen, diba? So, ganoon din sa Pilipinas. Kabi-kabila na naman yung mga napabalitaan nating mga krimen kung saan-saan na tatagpo, nakikita natin mga iba't ibang klase ng krimen na karamal-dumal naman, no, talaga, no? Kaya yun ang kailangan natin talaga, is isang namumuno na merong kamay na bakal, no? Pero sobrang lambot ng pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Pagdating sa mga matitigas na ulo, dyan na ipupukpok ang kanyang mga kamay na bakal. Na siyang gano'n naman talaga dapat po, no? Kasi ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na din sa Metro Manila, mapakaraming mga matitigas na ulo na talaga mga Pilipino.
No, kita niyo yan, no? Ayan, no? Mga tricycle na counterflow nandito sa kabilang galye na dapat ay nandun sa kabila. Yan yung mga nagkukos ng traffic. Ayan. So, abangan natin mga kababayan, malapit na ang pagbabalik ng nag-iisang Yorme dito sa lungsod ng Maynila. Napalad tayo kasi marami talagang tao pa rin ang gustong siya ang mamuno dito sa Maynila dahil alam naman na nakakrami kung ano ba talaga yung totoong ginawa ni Mayor Isko dito sa Maynila na siyang kinilala hindi lang sa ating bansang Pilipinas maging sa buong mundo. So, yun lang mga kababayan. By the way, nandito tayo ngayon sa Divisoria. Makikita nyo yung sitwasyon natin ngayon dito. At medyo okay naman. Dahil nawala naman pasok ngayon. At araw ng Lunes ay medyo hindi ganun kabisi po, no? Pero bukas ng umaga, try natin daanan dito, no? Abangan ninyo yan. So, yun lang po ng mga kababayan. Tingnan natin kung katulad ba ito ng dati. Kasi dati tuwing umaga na abutan namin dito, may nagpa-flashing ho talaga rito. Araw-araw yan. Nandiyan yung mga truck ng bumbero na nagpa-flashing ng buong habaan dito sa may CM Recto, no? Dahil na dito ay tuwing gabi ay bagsakan ng mga kung ano-anong gulay, isda. So marami dito talagang napakabaho ho. So titingnan natin, update ko kayo. Sa ngayon ito, hapon ito, makita nyo, ito yung karaniwang sitwasyon na talaga rito. Pero kumpara dati naman, wala pa si Mayor Isko, talaga namang sobrang dami tao rito. Wala kang dumadaan ng sasakyan dito. As in, ni e-bike hindi makadaan dito. Dahil sobrang dami na mga nakahambalang na mga nagtitinda rito. Siyempre, hindi naman natin pinagbabawalan yan, no? Lalo si Isko, hindi naman niya gusto rin yung nangyayari. Ang gusto niya lang ay magkaroon ng kaayusan. Bukod nga doon meron man siya mga ginawang pesto para sa mga nagtitinda. At yun nga, naging maayos kahit paano sa loob ng 3 taong namuno si Yorme ay naging maayos ang Maynila. Pero ngayon, nagbabalik siya at sisiguraduhin niya na ibabalik niya ulit ang Maynila. He make sure that Manila will be great again before, no? Katulad ng dati na siya ay namumuno dito. Yun lamang po mga kabayan at enjoy nyo yung ating tour ngayon dito sa bahagi ng Divisoria, Maynila. Thank you po. Dito na? Dito na tayo? Wala na dun, mga sikit dyan. Maluwag-luwag.
Dito sana. Ha? Masikip dyan? Oo. Maganda yung nagalakad ka lang. Hindi mahirap ang bike dyan. Ha? Matagal din. Saan ka na yan?
Quiapo ka pa? Saan na ba punta mo? Ikaw? Saan tayong Quiapo? Ako tayo. Pwede. Saan? Taga-Nilinggi ba? Taga-Nilinggi. Dito na tayo daan. Recto. Tapos, hindi. Saan ba? Saan ba magandang daan? Pwede dito, no? Tapos, ilalim. Kaliwa tayo. Tara, ito na una.